Bakit hindi ako nagalaw, guys? Or am I not moving? Hello? Hello? Nakita niyo ako pero hindi ako nagalaw eh. Ayan oh. Ano to? Hindi ako nagalaw oh. May galiwaw. Wait lang. 5 minutes. Ay, 1 minute. What's up, what's up? Hindi ako nagalaw eh. Paano to? Ba't di ako nagalaw? Uy, gumalaw ka. Come on, man. Ayan. Why are you not galawing? You should galaw. My gosh. Hello. Wait lang. Gagalaw din ako. Wait lang. Malapit na akong gumalaw. Abangan niyo yung paggalaw ko. Ayan. So, ito at ito. Ayan. Ayan. Gumagalaw na ako, guys. What's up sa inyo? What's up sa inyo? Gumagalaw na ako. Hello, hello guys. Hello. Gumagalaw na ako. And yan, nakikita nyo naman na gumagalaw na ako. Ang galing ko talaga. Ang galing ko talaga. Ang galing ko talaga. Ay, nako. What's up sa inyo? Hello, hello. Wake the fuck up. Wake the fuck up. Kanin ang kalaban natin. Kaya wake the fuck up. DJ, wake the fuck up, man. Wake the fuck up. Grabe, no? Ano siya, no? Talaga, hindi mo talaga matatalo yung ganon. Hindi mo talaga matatalo yung mga ganon, mga walang pake sa mundo yun eh. Di ba? Hindi mo maano yun, kahit sino pang content creator lumaban doon. Hindi nyo matatalo yun. Yun yung mga yun yung mga tipong content creator na diba? Pero tama naman yung, ewan kung tama, hindi naman ako, taba-taba ako eh. Pero hirap kasi noon, puta, walang kanin. Men, hirap. Anyway, what's up sa inyo? Share natin tong live sa iba't ibang lugar. So, ang una kong pagsisharean is syempre Facebook. Dapat pala inuna ko na 'yun Dapat pala bago ka mag-live, inuuna mo na yung pag-share. Diba? Yung pala muna dapat ang inuuna mo. Dapat pala inuuna mo yung pag-share ng diba? Everybody, everyone. Live on TikTok. Tara, tambay us. Tamabay. Tambay us. Ayan. So, ayun. So, post natin to. Tapos, syempre, post din natin sa ating, saan ba natin pwedeng i-post itong lentek na ito? Anyway, pa-shoutout from Idol Uy, na-shoutout kita from Japan. Yon. Japan is very far from here. You know, you're gonna go at the airplane. So, shoutout sa'yo. Malamig ba dyan? Pasalubong ka naman kapag uuwi ka na ng Japan. Buko pie lang, okay na ako. 2 buko pie, tsaka piyaya. Piyaya, medyo lang. Hindi nag-i-snow. Hindi ba nag-i-snow sa Japan? Di ba nag-i-snow dyan? O may panahon lang din na nag-i-snow? Tingnan natin. Japan snow. Japan snow. Ay, hindi naman pala malamig dyan eh. Ayan 24 lang eh. Hindi naman pala malamig dyan, Lodi. Hindi ganun kalamig, no? Hindi pala ganun kalamig dyan sa Japan, no? Summer ngayon. Okay. So, summer pala ngayon. Ito, 24, summer, Ayun na nga yung settings ng aircon ko eh. Yan yung settings ng aircon ko eh. Tapos, summer pa yan. Ano ba naman yan? Good luck dyan sa'yo, Lodi, Ingat ka dyan palagi, Kain ka ng vitamins, tsaka ng, ano ba yun? Yung yung sinasawsaw sa
Sugar Fruit Japan. Ano ba yun? Sugar Fruit Japan. Ito ba yun? Japanese coriander. Ito ba yun? Ayun, tanghulo. Ayan, so huwag ka masyado nagaganto at tanghulo. Huwag ka masyado nagtatanghulo, Lodi, kasi matamis to eh. Di ba tinasaw-saw to sa ano? Sinasaw-saw to, Lodi, sa ano, di ba? Ayan o. Candied fruit skewers. Sinasaw-saw nila sa 53 po ngayong August. 53? Fahrenheit. Fahrenheit siguro. Ang asim niyan. Oh? Maasim tong ganito? Di ba matamis? Kaya masarap siya lagyan ng asukal. Kaya siya kinokobera nung asukal kasi maasim. Oo. Kaya tingnan mo to, puro maasim yung nilalagay nila. Ayan strawberry maasim yan di ba? Ito orange, di ba? Ay, yun pala yung technique doon. Lodi. Di ba? Yun yung technique doon kaya para sumarap yung kasi gano'n kapag maasim. Pag nilagay mo matamis, di ba? Anyway, what's up sa inyo? What's up sa inyo, guys? Anong atin? Wala pa rin signal si Wala pa rin signal si Gabay. Tagal naman. Wala pa rin signal si Gabay eh. Wala pa rin siyang di ba? Ito Bang. Wala pa rin Wala pa rin. Kasi kung titingnan mo din naman, medyo although okay din to, sayang to, pero mabagal kasi. Usually siguro yung mabibilis yung inano niya. Ayan ito sayang nagmintis diba? Mintis So, diba? What's up? Oy, what's up, man? Kamusta? Ito, follow nyo to si Elo, the Algo Trader. Elo Algo Trader. Siya ay gumagawa ng mga robots. I think ang content niya ngayon is about crypto. Crypto ba content mo ngayon? I don't know. Ayan. Hirap matuto mag-trade. Paulit-ulit pa ako nanood ng mga video. Ano ba problema? Yan ang solve natin ngayon. Ano bang problema, Lodi? Ano bang problema ng iyong trading? What is your problem? Kasi identification of the problem is the first step of solving it. Diba? So, identify natin kung ano yung saan ka cryptid, bagal yan charot lang. Ano ang problema natin? Sige. Ano ang problema natin? Sabi ni stick to one ni Genil ay stick to one strategy and master it. Ayan. Tanong ano nga ba yung mastery ng isang Ano nga ba ang mastery ng isang strategy, no? Yun ang isa sa mga tanong yun Ano nga ba yung ibig sabihin ng mastery ng isang what do you call this? Strategy, 'di ba? Yun yung kailangan nating ma-distinguish 'di ba? Kasi what is mastery ba? 'Di ba? Ano bang mastery ng strategy? So, anyway, sumagot ka muna at JP, halika tutulungan ka namin. Itong live natin is para makatulong tayo sa para makatulong tayo sa mga makatulong ako sa mga kung sino man. Ayun. By the way, pumasa na nga pala ako sa first subject ko. Yes. Congratulate you naman ako, guys. Congratulations. Hindi sa masteral ko. Anyway, thank you. Palakpakan. Thank you. Pumasa ako. Ang hirap pag-estudyante pala ulit, Ang hirap pag-estudyante ang botya. Tagal na mga 2-3 years na ata yung huli kong pag-aaral
Kotsa. Nung bumalik ako, grabe. Biruin mo, lagi ko nakakalimutan yung mga gagawin. Yung typical student dilemma, di ba? Wala naman, hindi naman nagmamatter yun eh. Kahit ano ka na, kahit masteral na or PhD na or specialization na, wala naman eh. Ganun pa rin yung mga sakit mo eh. Kung ano yung sakit mo nung college, di ba? Kung ano yung mga sakit mo nung college, yun pa rin yung magiging sakit mo eh sa kung saan man eh, di ba? Kanwari, ano ka na, di ba? Alandyong yan. Tuwing mga ano doon, ano rin, parang nangyayari, tuwing deadline din, di ba? Ano mo yun? Nangangalahati na ako sa college. Yan! Malapit na yan, man. Pero relax lang, di ba? Relax lang and of course, always enjoy the experience. Laging ganun yung anuhin mo because madali lang naman kumita ng pera. So, huwag ka masyadong di ba? Mag-PMA po ba kayo? Yes, mag-PMA ako. Actually, meron na akong application eh. Di ba? ME ka? ME ka ba? Ako may application na ako for PME. Ngayon, nagmamasteral pa lang ako. Pero yung masteral ko kasi is about trading. So, yung isa kong... Ang nangyayari kasi sa akin ngayon, dalawa yung parang alter ego ko. So, I have a small firm din. An engineering firm. Yan. So, ang nangyayari sa akin ganito. Although, all the freedom to make the engineering firm work comes from trading. Pero parang ngayon kasi parang mas nag-enjoy ako So, I have an alter ego. So, number one is the trader. Ayan. I have two. Ayan. I have two. I have two things going on for me. Mainly, so, I have yung aking quant startup. So, parang anong nangyayari ngayon, startup quant firm. Ayan. So, I'm trying to create a quant firm. Ayan. So, with trading naman, ito yung trading life ko. So, parang nangyayari dyan is, andito yung TikTok, YT, EADC course, Gabay. Ayan yung parang yan yung parang isa kong alter ego eh. So, yan. So, ang ko dito, ang ginagawa ko dito ngayon, nag-MS ako ng MS in Financial Engineering. Ayan, okay. Yan yung ko ngayon. So, my other alter ego is in engineering naman, which is graduate kasi ako ng mechanical engineer eh. So, mechanical engineering. So, ang ko naman doon is, ang nangyayari naman sa akin doon is, meron ako doong maliit na engineering firm. So, engineering firm naman yon. Engineering firm. So, halo-halo na yan. Tapos, pursuing ako mag-PME. Or, ano naman tayo dyan? PME. Professional Mechanical Engineer. Ayan naman yung ating So, I have two alter ego. So, kung dun sa mga nagtataka kung ano pa yung isa kong ginagawa, ayun nga yung isa ko pang ginagawa. I have a engineering firm na tinataguyod. Maliit lang naman to. Along with some friends. Tapos, ayun. Ayan yung dalawa kong, ang tawag doon. Ano ba tawag doon? Yung ang tawag doon, yung bread and butter. Din ba yan? Yung bread and butter. So, yan yung dalawang, So, kaya ako napapansin nyo dun sa parang, bakit ako sumasagot ng mga engineering questions? Engineer din ako eh. So, ayun. Yun lang naman yung sa doon. Di ba? Inaayos ko lang yung, confirm. Diba? Peanut butter.
Anong peanut butter, Lodi? What's peanut butter? Good afternoon! Good afternoon sa inyong lahat. Good afternoon, good afternoon. Paano po nakuha yung trade setup doon po? Saan? Dito? Hindi, wala lang to. Wala, hindi nga to na ipasok eh. Kasi ako naman is, nag-ano lang ako, nagdedepende lang ako dito. Kay Gabay. So, nagdedepende lang ako kay Gabay. Kung may signal si Gabay, dito lang magti-trade, di ba? So, Gabay is an AI I created. So, it uses neural network. So, kung papansinin niyo yung background ko, that's the graphical representation ng neural network. So, ayun. Kaso ang problema, this week, wala pa siyang trade na nire-recommend, oh. Nakakainis. Ayan, oh, parang wala siyang confidence mag-trade today. Alam mo yun. Wala siyang confidence mag-trade and wala siyang confidence Pero okay lang din naman. At least relax lang. And you can see in the market din naman is medyo mabagal din naman talaga na ako. So, ayun. Ito pa lang yung today eh. So, from here to here is today. So, depressed is... Kaya nga, kakainis. Nakakaano nga. Although, tinaasan ko kasi, from kasi yan, from 1:2, ginawa kong 1:3. Alam nyo ba na napakahirap i-identify ng trades, yung pagkakaiba ng trades na 1:2 sa 1:3, di ba? Ang layo ng difference eh. Ang layo ng difference nung ano. So, wala akong, pagkagawa na kayo mag-evaluate na kayo ng mga strategies sa quant, ma-realize nyo na, wait, bakit ganun? Yung, di ba dapat yung results mo sa 1:3 is, damay na dapat yung 1:2. It's an ordinal order dapat. Kaso hindi ganun yung nangyayari. Hindi ganun yung parang, di ba? So, ang talagang we have a parang pattern for 1:2 trades, yung tipong lang siya, small burst. Tapos meron din talagang special patterns for 1:3 trades. So, yun yung So, actually, dahil nga sa nangyayaring ito, I'm thinking na ibalik yung 1:2. So, parang dalawa na lang sila. Although medyo mabigat kasi sa GPU yun. Pero okay lang naman. Diba? Depressed si Gabay, kaya nga nakakainis. Pero okay lang naman. Ano po yung way para ma-access namin yung Gabay? Now, libre lang siya for the students muna. Kasi inaayos ko pa eh. So, hindi pa naman siya public eh. So, ayun. Pero in the future, IB lang. Yung referral lang. So, referral link lang. Yun lang yung mangyayari dyan. The future pa naman yon, siguro mga 2 to 3 weeks from now pa. Ayun. Tapos IB lang, ayun. Pwede nyo i-fund, pwede nyo hindi i-fund. Bahala kayo sa buhay nyo. Pero yun lang yung kapalit. Para naman may natatanggap yung Gabay na na income. Di ba? Mahirap kasi kapag yung yung for charity lang eh. Pero for charity kasi hirap naman nun, di ba? Tototohanin ko kasi, syempre hindi naman gagalaw yung tao kapag walang masyadong pumapasok di ba, na income, di ba? So, medyo malaki ang resource na nakukakain itong Gabay. So, okay lang naman siguro kung if I ask you to register under some link, di ba? Hindi nyo naman kailangan i-fund, di ba? So, yun lang naman yung doon. Pero hindi pa naman kasi to final. Ay, naman kasi nangyayari ngayon. Di nag-uulan dito sa Palawan. So, parang ang daming nababago, ang daming butas, ang daming tumutulo, ang daming inayos. Ay, nako. Deserve mo naman yung mga referral. Uy, salamat. Okay lang yan. Hindi nyo naman kailangan fundan Basta, hindi kailangan pala fundan para pero pwede nyo i-pull out na naman yung doon. Web3 enthusiasts. Yan ang hindi ko lagi ako niyayayat sa mga seminars na ganyan. Web3. Alam mo ba, si Angelo, napunta yan sa close circle ko ng Gabay noon. Dahil sa ganyan, naglagay siya dyan dati, React Native, ano nga ba yun sa'yo, Ilo nun?
React React Native. Ano ba? React Native, di ba? Yung ano. Tapos, inano ko na siya. Alam nyo. So, ano nga ba yung Web3 na yan? Ano ba yung maano namin yan sa Web3 na yan? Parang ano naman kasi. Parang ang laki. Kachat ko nga si JQ Crypto. Si JQ Crypto. Kaso, parang ayokong i-follow upan kung tatanong ko pa yung Web3, di ba? Research ko na lang siguro, no? Wala pa akong time eh. Pero, blockchain technology. Ayun, solid po si Boss JQ. Oh, ano yun? Hindi naman, nakilala ko lang siya dito sa space na ito. One time, chinat niya ako. And ayun. Bihira kasing AI ano eh. Siguro kaya kami nagkakilala kasi bihira yung sa space ko. Yung AI data science, trading data science. So ayun. Kaya siguro chinat niya ako. Anyway, paano po gamitin yung super trend? Napakadali ng super trend gamitin, men. So this super trend actually is ano lang to eh. Ang computation nito is you get the ATR, di ba? So yung ATR is tina-times ano lang niya kung mag-ilan man yung multiplier. So in this case, ang ATR niya is 3 times 3 multiplier. So ibig sabihin yung ATR, which is ito yung ATR niya, di ba? Ito yung ATR niya, ito yung usual ATR, di ba? Ay, di ba? Ito yung usual ATR, di ba? What tayo? Hey you. Reset chart view. Ayan. Ito yung ATR, di ba? Ano ba yan matayaw? Reload. Ayan. So, ito yung ATR, di ba? Ayan. So, ang gagawin niya, ita-times 3 niya yan para makuha niya yung dulo. So, parang ang ginagawa niya kasi is meron ka ng moving na ATR. So, kapag yung moving na ATR kasi ang nangyari, ang gusto niyang gawin is parang ang concept nito is a breakout sa ATR. Breakout sa ATR yung gusto niyang makuha, 'di ba? So, kaya ka tuwing ang bias niya is buy is naka-green sa baba, 'di ba? So, ayun. So, the way you use the ATR kasi is the way you use the super trend. Ako ginagamit ko to kasi meron na siyang SL. So may SL na siya palagi. So let's say na meron kang strategy na dito ang entry. Kaya let's say na ganyan. Maganda kasing SL to. Ayan may nakatapat na agad na SL. So very convenient lang, di ba? Very convenient, very lang. So kaya kapag yung nagtatanong sa akin anong indicator magandang gamitin, ang magandang indicator kasi is yung mga positional indicators, di ba? Yung mga level indicators di ba? So napakaganda kasing level indicator ni Super Trend. So siya yung parang lagi kong recommended na Miski sa mga EAs ko, kapag yung wala pa siyang logic for the SL, kunwari may magpapagawa ng EA ganyan. Tapos ang sasabihin niya uy, yung SL ko ganyan. Yung tipong hindi last low, last high yung mga SL niya ganun. Nire-recommend ko palagi na subukan mo tong Super Trend na SL. Ito lang yung logic natin for the stop loss. Okay to kasi number one, pag gusto mo siyang i-trail, maganda lang din i-trail, di ba? So let's say na we're going to take this signal right here. Ito tong signal na ito. Kita niyo ba? Yan. So, ito yung entry niyan, di ba? Kunwari, super trend lang. Kunwari lang naman, walang analysis to. So, kapag papasok ka dito, matik na agad. It's a safe assumption na dito mo ilagay yung SL. So, sobrang convenient niya, di ba? Computed na to as ATR, di ba? So, computed na dito yung possible liquidity grabs, yung mga di ba? Yung mga sudden movements, di ba? So, ayun, kaya napakaganda niya. Tapos, kapag yung gumaganda yung trade mo, pwede mong sundan di ba?
pwede mong sundan ng SL tong super trend eh, di ba? So, ayan o, di mo, sobrang liit. So, kaya siya parang recommended ko palagi na gamitin. Lalo na if you are, nagkaano ka, tag dito? Nalilito ka kung anong gagamitin mong SL, kung paano ilalagay ang SL. The cheat code is to get to just use super trend eh, di ba? There's another kind of SL also, which is pretty similar naman sa super trend, which is yung PSAR. Ayan, parabolic SAR. Ayan. So kung mapapansin nyo, halos ganun din yung kanyang halos ganun din yung kanyang mga entries, 'di ba? And ganun din kalawak halos. You can use this also as a as a SL, 'di ba? So kung tatago natin 'to, 'di ba? Ayan, boom. So pwede mong gamitin 'to as SL eh. Ayan. So kanwari ang pumasok ka dito, boom, 'yan. So ang SL mo diyan, kanwari ganyan. Boom, SL mo, itapat mo lang sa PSAR. Ayun. It's a fairly safe SL na. So, ayun, di ba? Kaysa mag-last low ka, di ba? Kaysa mag-ano ka. So, sa... Hindi ka naman maiiwasan yung fake out eh. Di ba? Tatimingan mo lang yun. So, huwag mo nang isipin masyado. Huwag mo nang isipin masyado yung fake out. Just get the time na kung saan siya pinakamaganda. Or add another indicator or add another concept, 'di ba? Yung fake out naman hindi mo naman maano talaga 'yan. So, yung iba sinasabi volume pero yung iba sinasabi dapat may ano. Pero ang pinakamagandang gawin diyan is to use the super trend tapos i-partner mo siya sa iba, 'di ba? I-partner mo lang siya sa iba, yun lang naman yun, 'di ba? Yun lang naman yun. Just get another filter for the super trend. Diba? So fake outs walang masyadong ano yun. Yun na nga actually maganda nga yung super trend for the pag-iwas din ng fake outs eh kasi medyo malawak eh compared sa iba. Medyo malawak yung kanyang what they call this? Malawak yung kanyang ano ba tawag dito? Yan malawak yung kanyang SL eh. So kung ma-fake outan man or matawag doon, may liquidity grab ka man, kung ano man 'yon, 'di ba? Pwede mo siyang gamitin as one of the safest, 'di ba? So any time frame, hindi. Siyempre, hanapin mo. Hahanapin mo 'yon via your backtesting. Siyempre, hahanapin mo kung saan siya maganda. That's trading, kapatid. Oo. Ako hindi ko alam kung maganda to eh sa 5 minutes. Hindi ko talaga alam eh. Pero yun ang ginamit ko sa gabay because yun yung ginamit ko dun sa AI. So, yun yung parang fi-filterin ng AI yung signals niya sa M5. So, parang alam mo yun. Pero ako, syempre, kailangan mong i-backtest to, di ba? Kailangan mong i-backtest, hahanapin mo, di ba? Kung ano ba yung most probable na So, part yun. Kasi kapag sinabi ko effective siya sa lahat ng time frame, lahat naman ng time frame may super trend, di ba? Yan, lahat naman ng time frame parang ganun lang din ang itsura, di ba? Pero syempre, the timing and the everything kailangan, di ba? Paano po mag-automated backtest or dapat i-manual? Kung marunong ka mag-automate, gumawa ng EAs, madali na lang sa yung super trend, di ba? I-backtest, di ba? Kaso, syempre kapag manual, you should put the effort talaga, di ba? You should look at all the signals. So, ano yun eh, kung familiar ka sa the funnel method na ang gagawin mo muna is you get all the signals here, kapag super trend, napakadaming signals. Kasi dito pa lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ng signals agad yun. Di ba? So, medyo maano talaga siya. Patrabaho talaga, 'di ba? So yun yung pero pag in-automate mo siya, okay, mababacktest mo siya ng mabilis, 'di ba? Yun naman yung advantage talaga ng algo trading. You can actually backtest a lot faster. Sobrang bilis compared naman sa 'di ba? Try ko po sa higher time frame. Regardless naman kung saan mo itatry eh. Basta makasubok ka ng around 100 trades muna siguro to test, 'di ba? So, ayun. Kunin mo lang yung statistics doon, di ba? Kunin mo lang yung statistics ng 100 trades na yun. Tapos,
malalaman mo na kung paano mo gagamitin yung super trend eh, di ba? Kasi kung papansinin mo, di ba? Kung papansinin mo yung ano, oo, si Boogie. Boogie. Nasaan na yun? Boogie. Ba ito eh. Boogie, Boogie. Saan ka galing? Ha? Gusto mo magpakita sa nila? Come on, come on, come on. Come on. Ayoko niyan. Ayoko, papakamot lang eh. Ayoko. Oo, di ba? Profitable yun, di ba? 1:3? 3:1 o 1:3? Profitable yun, di ba? Profitable yung ano, di ba? Coach isang TA nga sa gold. Ayan, sakto. May TA tayo. Tignan natin kung anong... May taga-TA kasi. Eh. Ayan, may signal. Ayan, may signal, Lodi. Ayan, tingnan natin kung maglalabas. Tingnan natin kung maglalabas yung... yung si gabay ng signal. Ayan, may signal ha. So, may cell signal. So, matagal-tagal pa ba to? 3 minutes pa. Abangan natin, 3 minutes. Ayan, abangan natin, 3 minutes yan. Ayan. Tingnan natin kung maglalabas siya ng signal. Ayan ang TA ko. Ayan ang literal. Ayan, okay, game. 1% ba kayo per trade? Ganito mo na lang isipin. Sa loob ng isang buwan, ilan ang pwede mong i-lose? Sa loob ng isang buwan. 'Di ba? Sa loob ng isang buwan, ano ang budget mo for trading? 'Di ba? Teka lang, maninigarilyo lang ako. Sa loob ng isang buwan, magkano ang pwede mong i-lose? Yun muna isipin mo. 'Di ba? Hindi ka kasi pwede mag-portfolio trading kapag mababa naman account mo eh. So, ang gagawin mo is just assign a budget every month. 'Di ba? Kasi usually, ang sinasabi nila mag 1%, mag 1% ganyan. Eh, that's portfolio trading eh, 'di ba? Eh, ayaw natin noon. Eh, ang gusto natin is mag-a-assign tayo ng a certain budget for every month or every week or certain ano. Tapos, yun yung i-risk natin, 'di ba? So let's say ang i-risk ang willing ka lang i-lose mo every month is 1k ganyan. So 1k peso ganyan. O sabihin na natin 5k peso, mayabang ka eh. Ayan. So divided by 20 days trading days. So 250. So 250 pesos divided by 50 ano ba 'yun? 59, 58 ba ngayon? Ano ba 'yun? 250 divided by 57 ba ngayon? So, ang willing ka mag-lose is $4 every trade, every day. Yan yung isipin mo. Yan lang muna isipin mo. So, ibig sabihin, lahat ng SL mo, dapat hindi lalagpas ng 4.3 USD or 4.4 USD. Lagi yun yung tatandaan mo. Huwag ka mag-go 1%, huwag ka mag-ano, because, ano yun eh, wala lang. hindi rin kasi ganun ang gumalaw ang, ewan ko. Ganun ang natutunan yun eh. Mas magaan yon because number one, kasi yung 5k mo every month is, let's say na 5k mo every month is ano lang, di ba? 5k mo every month ay talagang willing to ano ka lang, willing to sunog, alam mo yun. Willing to give, di ba? So, wag nyo kasing masyadong ayun pala, wag nyo kasing masyadong pinipressure yung sarili nyo na mag-grow ng account. Hindi ganun yun. Just assign a budget. And hati-hatiin mo yung budget na yon for the whole month, 'di ba? So yun muna yung gamitin mo, 'di ba? So yung budget na yon, wala kang wala kang anuhin doon, 'di ba? Kasi goods din po ba ang super trend? I-test mo. Yun lang maano sa'yo, i-test mo doon sa ano, because goods naman talaga siya, pero syempre, the timing, the other filters, di ba? Test mo, Lodi. Hindi kita masasagot eh. Hindi ko pwedeng sabihin na okay. Alam mo yun? Hindi ko sabihin sa'yo okay kasi hindi ko pa natitest eh. Hindi ko pa natitest siya ng recently sa ibang, alam mo yun? So, hindi kita masasagot sa ganyan, di ba? Hindi, okay lang, no problem yun. Pero, di ba?
Ang sagot doon sa 1% mo, again, doon sa mga nanonood, just assign a budget every month for trading. Yun na yun. 'Di ba? So let's say na ang sahod mo every month sa company mo is let's say ano ba mga sahod ngayon? 30 o 40, 50, ganun, 50k. Tapos may natitira, let's say may natitirang 5k. So yung 5k na yon, i-allot mo na for trading. Yun ganun lang yun. Tapos next month, di ba? Next month kapag hindi mo na ubos yung 5k na yon, pag hindi mo na ubos yung 5k na yon, edi meron ka ulit pang trade, nakatipid ka ngayon. 'Di ba? Nakikita niyo ba ako? Ganun lang muna kapag nag-i-start ka mag-trade, 'di ba? You don't have to parang ang goal mo is mag-grow ng account. Hindi ano 'yun. Ang goal mo is to be consistent To be consistent every day. To be na everyday kang tumitingin sa chart, everyday kang tumitingin sa nagta-try ka magpasok ng entry everyday. Yun yung kailangan mong establish muna 'di ba? So ang laking pressure kasi noon if you want to kunwari may 100 USD ka, tas ang gusto mo is i-grow mo siya ng pagkalaki-laki, gagawin mong 1,000 USD, kalokohan yun sa start, 'di ba? Although pwedeng mangyari yun kapag nanalo ka talaga yung pero nagigets niyo ba ako? Nagigets niyo ba yung gusto kong iparating? Ayun ako, haba na naman ang sagot ko palagi sa mga tanong. Sir, pwede makasali sa Discord bot nyo. Punta ka lang sa Discord, sa profile. Nandun kung paano. Pindutin mo lang yung chatbot ko doon. Pang! Tapos may nakalagay doon, join Discord. Join Discord. Diba? Sorry po, dami ko. Okay lang, no problem. Thank you. Salamat sa pagsagot. No problem, basta magtanong lang kayo. Okay nga magtatanong, hindi na ako kailangan mag-isip ng iko-content. Ang hirap kasi kapag mag-iisip ka na i-content, alam mo yun, ako naman willing naman ako sumagot ng mga tanong kahit how ridiculous it is, di ba? Or how complicated it is, di ba? So, no problem naman sa akin. So, yung iba, tagal kasi hindi nag-live. Yung mga usual sa live ko noon, hindi pa sila dumarating, di ba? Ilang buwan bago ka naging profitable, parang ano naman yon. Once you understand kasi yung mga bagay-bagay, madali na lang maging profitable. And matatanggap mo na may every month may month talaga na hindi profitable, may month na profitable. Alam mo 'yan? So, maybe the question is not ilang buwan ka naging profitable. Siguro ang question nun dapat is kailan mo siya magigets na ganun talaga ang trading. So, mas magaan 'yun. And ayun, di ba? Nagigets mo ako? Nagigets mo yung Yung scout, di ba? Anong broker nyo gamit, sir? Me Trade or TV? Me Trade or TV? Me Trade or Tree? Ano yun? Kaya mo din bang gawin yung Tito Vlogs na indicator? Yung tipay? Apat na, lang yun, i-email lang yun. Allegedly. Allegedly. Lang kayo, baka pagkalitan ng Tito Vlogs. Sabi, di ba? Medyo, lang. Pero simple lang yun. Madali lang yun. Kaya. Ano na meron dito? Boss, tingin nyo, ilang percent na yung panalo nyo versus win since di ka nag-start ng trading? Paano ko ba anuhin to? Kasi most of you, nag-start kayo mag-trade sa pagti-trade. Diba? So, nag-trade, diba, nag-start kayo, dito, nag-trade, susubo kayo mag-trade, diba, nanonood kayo mga videos. Ako kasi, I started my trading career as a analyst, as a quant analyst. So, ibig sabihin, naging day job ko kasi to noon. Diba? So, hindi pa day job. Ano ba tawag doon? Night job. Naging side hustle ko kasi yung trabaho kong yon about sa trading. So, naging analyst kasi ako. Then, nag-go up ako as naging EA developer for a quant firm, diba? So, yun yung naging journey ko kasi. So, kaya nahihirapan ako sagutin yung mga
ilang taong ka na bago naging successful na trader or whatever, ganun. Kasi ako, naging trabaho ko siya eh. Di ba? Naging trabaho ko siya. Tapos, syempre, lugi na sa akin. Kasi nung nag-start ako magsarili, I have the experience na. Di ba? I have the professional experience na agad, di ba? Although, nung nag-i-start pa lang ako maging analyst, pinagloloko ko lang yung mga tao noon. Engineering naman kasi background ko eh, so medyo madaling intindihin. Pero, ano lang ako nun, si yes man eh. Oh, kaya yan. Yes, that can be done. Yes, of course. Kaya lang ako nun eh. Although na, nalalaman niyo yung mga sikreto ko ah. Pero ganun kasi ako nag-start. Nakakita ko ng job listing na kailangan ko ng extra pera eh, di ba? Nakakita ko ng job listing, baka pwedeng apply dito. Apply ako, quant analyst. Tayo di ko nga alam kung ano ibig sabihin nun. Basta alam ko about trading yun. Kaya ganyan. So, nakita ko naman, puro statistics lang yung ginagamit. So, kaya ko yan. So, ayun. Parang, alam mo yun, umano na yung career ko doon, di ba? So, from there, to now, till now, doon nang galing yun. So, I don't have the conventional journey from being a zero knowledge to trader now, di ba? Ngayon nga, nagmamasteral ako ng financial engineering di ba? Who have thought, di ba, na yun nga, iba rin yung route ng kinukuha ko to acquire new knowledge, di ba? Through school naman yung kinukuha ko, di ba? Para mag-improve yung trading ko. So, iba rin talaga yung, alam mo, kaya hirap na hirap ako sagutin yung mga ganun di ba? Anyway. MetaTrader or Trading View. Usually Hindi, you do kapag gusto mo mag-drawing, edi sa ka. Ano ba naman to si Gabay? Hindi na nag-trade. 15% lang Parang timang eh. Hindi na nag-trade, Lodi. Pucha. Ayan may signal. Dito pa naman to si Gabay Arte, nakakainis eh. Anyway. Ang arte kasi ng AI ko. Pucha. 10 linggo na to walang trade. Ang inan to. Ayan ito yung latest signal, sell. 15.96 lang yung confidence rate niya. So, hindi mo siya kukunin. Alanjo naman. Anyway, ayun. So, taka lang. Ano dito? Sioske. This one is isa to sa pinakamagaling na developer na kilala ko. So, Sioske, niyo siya, diba? May SAS ako, Lods. Wow! Trading View Strat into cryptocurrency for trading bot. Trading View Strat into i-convert mo, ganun. I-convert mo yung SAS mong yon. So, paano yun? Explain further. Paano mo malalaman na professional trader ka na? Kasi wala naman degree. Yung iba kasi 2 years prof na daw SL. Ano? Paano mo malalaman na professional trader ka na? Ewan ko, if you're getting paid. Hindi ako trader nun Analyst lang ako nun Di ba? Parang siguro pwede na yon, di ba? Ewan ko, kung pag hinahire ka na nila, or you're doing this for a living, di ba? So, ayun, kasi ang definition naman ng being professional is you being paid to do what you do di ba? So, di ba? So, nagets mo? Ayun. So, in short, magaling ka sa math din, kaya pinasok mo yung quant in engineering, kasabi mo. Yun lang ang kaya kong ipagmalaki. yun lang ang kaya kong ipagmalaki sa mundo, Lodi. Promise. Yung SAS magiging bridge. Wow, ayos yun Yung SAS magiging bridge. So from PineScript to API ng broker. Tama ba? So ang app mo is magse-select tag dito. Magse-select ng strategies from TradingView, or the SAS will test multiple strategies on TradingView. Mag-i-execute ng trade. So, ibig sabihin, ang mangyayari doon is, you have a strategy doon sa app mo. Kailangan mo pa yung TradingView.
Doon manggagaling yung strat or doon manggagaling yung data? Or doon manggagaling yung explain mo pa. Yun lang kaya ko pag malaki. Magaling ako sa math. As in, char lang. Joke lang pala. Paki-challenge nyo ako eh. Mas mahirap ata yan kaysa thermodynamics. Mas madali to compare sa thermodynamics. Napakahirap ng thermodynamics. Napakahaba pala. Napakahaba ng thermodynamics, men. Mechanical engineer ka? Hello. Funded trader ka na po. Ano din po ang prop? ACG. Try mo ACG at saka funded next. Yung blue, tsaka Blue Guardian. ACG, Blue Guardian, tsaka funded next. Okay yun. Bakit ang daming naasa maging funded trader po? Strat, napakaliit na payout talaga dyan. Napakaganda kaya ng... Hindi naman kasi dahil maliit ang payout. Kasi ang iisipin mo kasi doon is you will purchase a challenge. So let's say na 5K yung challenge mo. Ang potential payout mo kasi doon is 50K. 40 to 50K. So that's a times 'di ba? So kung 40K divided by 5K, let's say na ganun nga, so that's times 8 na ng pera mo. It's not about how big is your payout. It's how much did you invest, 'di ba? So yun yung ano doon. Hindi naman dahil 1%, 2%, 3% lang yung payout mo. Hindi yun yung point. Ang point is that it's yung pinambili mo ng challenge, 'di ba? Yung pinambili mo ng challenge is nag-ROI and nagbunga ng ganung klaseng payout, 'di ba? So, yun yung ano doon. Ano na-gets mo ako? So, 'di ba? Hirap nga ang hirap, 'di ba? I tried teaching that dati. Pero ayoko na. Kasi magpe-prepare ka ng lesson set na kanwari steam power plant, 'di ba? Puta, ang haba noon. Ang daming ikaw rin magche-check. Nakakainis. Kaya binibigay ang thermodynamics 2, yung mga mahaba na mga power plant engineering. So, binibigyan sa batang prop kasi may tiyaga pa silang maghanap ng dati. Tangina, ayoko na. Hirap. Tapos makikita mo pa, nagkukopyahan pa yung... Paano po paggawa ng forex bot sa'yo, sir? Punta lang sa bio ko. May doon. So, okay ba ATFX Global? I don't know. Yes, okay ata yun. Parang recognize ata ni ni Philippines. I think so. PME. Ay, hello pala. Ito pala PME. Yung ayos ng... Mamay, baka i-chat kita. Kasi nahihirapan ako nahihirapan ako, sir Sorry. Nahihirapan akong mag-apply. Diba? So, for the... Sayang kasi, ang dami kasing project na kailangan ni PME. Putang ina, pipirma ka lang ng elevator. Putang ina, PME pa kailangan. Diyos ko, di ba? Di ba, sir? Pucha. Tapos, easy money yun Easy. Di ba? Kung profitable ka sa funded, why ka nag-explore if you earn much ano daw? Kung profitable ka na sa funded, ka pa nag-explore more if you earn more money na. Because it's never gonna be constant. Yun naman yung point ng trading Bakit? Kasi kapag yung gagawin mo siyang trabaho, di ba sinabi ko nga I have a firm, I have an engineering firm. Yung pondo ko doon came from the earnings ko nung I was working as an analyst and yung mga trading earnings ko. So, yun yung mo doon. If you treat kasi trading as a job, mahirapan ka talaga. Pero if you just treat it as a multiplier, di ba? Tapos, igagawitin mo siyang as a leverage for other things, di ba? Na other things like yung magninegosyo ka ng kung gagawin mo pang puhunan. Kasi libreng puhunan na yun Kapag nanalo ka, di ba? Ang laking puhunan na, libreng puhunan na yun. Di ba? So, yun yung point. Yun yung point nung yun. So, kanwari, ang doon is nanalo ka. Let's say nanalo ka ng 50 mil or 100K, ganyan. Ano bang gagawin mo doon? Pati-trade mo yun? Hindi. Iaalis mo agad sa trading yun. Ipang tayo mo ng kung ano man. Di ba?
ipangtayo mo ng ako naman ng something more stable than trading. 'Di ba? Nagigets mo ba ako? Nagigets mo ba yung logic nung ganun? That's the very wise thing to do. Kasi, number one, hindi siya, kapag ganun ang ginawa mo, hindi ka mauobligang mag-trade. Di ba? Nagigets mo ba ako? Hindi ka mauobligang di ba? Nagigets mo ako? Sinuwerte ka na eh. Ayun lang yung palagi kong iniisip kasi. Sinuwerte ka na eh. 'Di ba? Binigyan ka na ng market ng magandang win streak. Nakapag-payout ka ng maganda. So, hindi ang lagi mo dapat iisipin doon, hindi mauulit 'yun. So ngayon, ikaw as a investor, ang dapat mong ginagawa is you find other ways to make that money grow. 'Di ba? Nagigets niyo ba ako? Nagigets niyo ba yung ano ko doon? So, 'di ba? Diba, nakikita niyo ako? So, yun eh. Yun talaga yun. Diba? Di po yung mean ko. What I mean is onti lang talaga statistics na nagiging funded. Onti lang. Oh, kasi ang dami syempre. Magcha-challenge. Madaling bumili ng challenge eh. So, konti lang talaga. Diba? Ako naman, bumabagsak pa rin. Bumabagsak pa rin naman hanggang ngayon. So, kapag bumagsak, edi goodbye, challenge. Bili lang ulit ng bago. 'Di ba? Nagigets mo ako. So, yun yung parang doon. Kapag bumili ka ng challenge, bumagsak ka, let it go. Okay lang yun. Bili ka ulit ng challenge. Hanggang 5 challenge 'di ba? Hanggang 5 challenge, kapag nag-payout ka sa pang 8 mong challenge, sakop pa rin nun lahat yung yung loss mo dun sa ibang funded accounts na sinunog mo 'di ba? 'Di ba, nagigets mo ako? So, alam mo yun. So, ayun. Hindi naman yun, di ba? Hindi naman yung tipong lahat ng funded account may papasa mo. Hindi. Ako nga siguro, kung may statistics yon, out of 5 na accounts, siguro isa lang ipapasa mo doon. Ako, ganun lang nangyayari sa akin eh. Tapos, syempre, yung magiging payout doon sa isang pinasa mo, mako-cover naman niya lahat ng cost na nila. So, nagigets mo ako? So, yun yung parang, dun eh. Yun yung parang, yung iba ata skilled para makapasa eh. Yung iba hindi pa skilled. Kasi madali nga kumuha eh, di ba? Tama ka dun, sir. Maraming scope mechanical engineering. Ako naman HVAC consult. Ay, maganda yan. Malaki pera niyan. Di ba? Malaki pera niyan. Malaki pera niya mga ganyan. Oo, kasi parang huli kong binayarang consultant. Fire Pro. Nang yun. Parang huli kong binayaran, nainis ako eh. Pag skilled ka na, tsaka papasa. Tama, I see. Di ba? Nagigits niyo yung concept nun. So, kasi kapag, ano nga bang sinasabi ko? Yes sir, di naman kasi talaga stable. Oo, yun ang kailangan mong tandaan. Pero maganda ituloy. Nagigets niyo ba ako? Maganda ituloy eh. So, ituloy mo lang. Tuloy mo lang yung pagtitrade mo. So, kaya nga ang parang logic palagi dyan and the best way talaga dyan is just to assign a budget every month na willing ka itapon. Tapos kapag sinerte ka that month, ang ganda ng pera mo, 'di ba? Ang ganda ng bonus mo noon. Kapag nag-lose ka that month, okay lang 'yun, overhead 'yun. Talo ka 'di ba? So talo ka for the month. So talo yung tindahan mo for the month, 'di ba? Hindi naman kasi yan yung tipong kapag na-gets mo na is every trade is tatama ka or every funded account is tatama ka. Hindi naman ganoon 'yun 'di ba? Kayo gumagawa ng bot pang ICT, pero alam ko kaya mo ba? Yes, kaya naman yun. Dali lang yun. Python nga lang. Yun ang problema. Hirap kasi pag Python di ba? Tatamaan ka na sa akin Sinong tatamaan ka na sa akin? Sinong tatamaan? Sino pinapatamaan mo? Oo naman, pwede yun. Kasi lang yun Di ba, ang problema lang is kapag gagawin mo yung ICT robot, medyo kasi
hindi online si ano eh, yung nag-specialize eh. Wait lang, hindi online si nag-specialize diyan sa ano eh. Pero medyo pangit ang result eh. Pangit ata ang result kapag yung repetitive eh. So, alam mo yan. Dumating ka din ba sa point na nag-give up ka na, sir? Hindi, ayun nga. Kasi ang ano noon is medyo may cheat code nga ako kasi taging trabaho ko siya eh. So, parang hindi. Alam mo yun? Parang hindi kasi nagets mo na agad eh. Di ba? Parang, alam mo yun? Na eh, ang hirap kasi, ang hirap. Hindi ko kasi dinaanan yun na mauubusan ka ng pera. Tapos yung ano, ang dami ko sinunog. Hindi ganun eh. Hindi ganun yung journey ko eh. 'Di ba? So, ayun. Dumating, pero siguro in business, oo naman. Pero wala namang magagawa eh. Paano pag ikaw ang breadwinner? Kailangan mo talagang umano, 'di ba? Wala namang magagawa eh. So, just keep everything. Yan ang sikreto lang naman kasi diyan sa if you're trying to you doubt yourself, you rely on statistics eh. You rely on probabilities eh. So, there's a chance na mag-success, tumama ako o hindi. So, kapag pinut in numbers mo kasing everything, medyo nawawala yung emotions eh. So, kung ang tip ko sa'yo is if you find yourself having a hard time comprehending yung mga losses mo, look at the big picture and put it in numbers. Yun yung parang ano dun eh, put it on numbers, then makikita mo. Yun naman yung ano eh, yun naman actually yung parang silbi din ng numbers to comprehend what is not uncomprehensible. Comprehensible. Tama ba yun? Comprehensible, di ba? So if you are medyo lost ka, if medyo lost ka sa mga bagay-bagay, try putting things in numbers, in a quantitative way, di ba? So, alam mo yun. So, di ba? Nagigets niyo ba ako? Nagigets niyo yung sinasabi ko? Ilang years ka na? I've been trading for 13 years. So, when I was in corporate, ang side hustle ko noon is, ayun nga, being a quant analyst. So, yung meron ng corporate job and meron akong side hustle job na ginagawa ko paggabi. Ayun. So, 13 years na this year. Walang kwenta ang win rate nyo. Huwag nyo nang i-base lahat sa drawdown nyo, malalaman magaling ang trader. Kapag sa drawdown ka tumingin. Pag sa drawdown ka tumingin. Pwede rin siguro. Based on you, anong statistics ng win rate? Hindi ko alam. Nila yun. Malay ko pa. Ano ba dapat ang win rate ng Tipay? Sino bang Tipay user dito? Sino daw Tipay? Sino bang Tipay user dito? O, ano daw win rate? Very simple lang naman yan. Very simple na concept. So, okay lang din naman kasi parang trend ano lang siya eh. Talang lintik na yan. Wala talaga oh. Wala talaga oh. Ayaw mag-trade ni Gabay ngayon oh. Ayaw mag-trade ni Rico. Rico the Penguin. Ayaw mag-trade ni Rico the Penguin, di ba boss? Oh, indicator. Wala namang ano yun eh. Kahit magkara-cross ka dyan eh. Basta tama management mo eh, di ba? Okay lang ba yung ilaw ko? Okay lang ba yung ilaw ko, Lodi? Hindi ko maano eh. Funded ka, boss. Now, isa lang. Isa lang ang funded ko ngayon. Isang account lang. Yung tig to 20k lang. Nagano kasi kami. Nasa si engineer? Engineer! Nasa si engineer? Si Engineer Raymond. Ayun. Nag-a-apply kasi kami mag-pick up. Nabibisi ako. So, di ba? Do you need a degree po ba para maging quant? Wala naman. Ang kailangan lang is meron kang analytical, medyo analytical dapat yung course na background mo kasi mahirapan sila eh. So, parang nabilugan kasi dati yun eh, engineering. So, nung nag-a-apply ako, engineering yung binilugan nilang parang So,
Ayun, siguro more on technical things. Pero ang nakita ko sa posting noon is they need a mathematician, statistician, or a, yun, tatlo, or any, parang ang nangyari doon is any related courses, parang ganon, yun yung ano doon. So, if yung course mo naman is, ayun nga, ayun, si Sir Raymond, yung nag-a-apply akong pick-up eh. Puta, nag-a-apply kami. Hirap eh. Nabibisi kami ngayon eh, di ba? So, si engineer eh, oh. De, tinanong kasi nila kung bakit isa lang ang funded ko ngayon. Busy. Napaka-busy ngayon ng buhay. Pero sabi nga nila, kapag busy, it's a blessing naman, di ba? Blessing yun eh, kapag busy. Di ba? Buy or sell sa gold. Hindi, wala akong position sa gold. Oh. Lahat, ignore. So, wala. No position. Tsaka may news mamaya eh. May news mamaya, di ba? Ito, may news mamaya, oh. Anong news mamaya? O, GDP pa yung mamaya. Ang baba ng forecast. GDP mamaya. Huwag ka na mag-trade. Huwag ka na mag-trade. Kung ako sa'yo, huwag ka na mag-trade. Di ba? Ang turo kung 6 months ka mag-trade at drawdown is less than 30%, nasa right path ka. Kung ang 6 months mo ay nag-lose ka na sa 1,000 mo ng 300 USD, ganon, ng 1K USD, okay lang sa'yo, parang ganon. Siguro, okay din naman. Ano lang naman kasi yan? Chart time, trade time, chart time, di ba? May gets mo rin. So, kung ganon yung method nila, okay din naman yun. Kung nire-relate nila sa okay din naman. Negative ako sa pickup, sir, para mag-STE. STE nga ako sa ibang company. Ako rin eh. Actually, pwede ba yun? Ayan na, tatanong ako. Pwede ba yun? STE ka sa multiple or nag-iisang STE ka lang? Okay lang ba yun? Kasi ngayon, siyempre, STE ko ngayon. Di ba? STE ako dito for the, siyempre, may iba pang, pwede ko ibenta yun pagka STE ko. Pwede ba yun? Pwede ba yun, Mr. Engineer Raymond? Kung pwede yun, di ba? Ay, negative. Isa lang. Ayun lang. Sayang. Ay, no. What time ang news sa gold? Mamayang 8:30. 8:30. Tama ba tong time zone ko? Plus 8. Oh, tama. 8:30. 8:30 mamaya. Huwag ka na mag-trade. How long po profitable ka? Ewan ko. 12? Hindi ko alam eh. 12 years. Siguro. 12 years. Itong bahay na to. Everything you see to me came from diba? Ghost comment ba po ba ako? Anong ghost comment? Anong definition yun ng profitable? Siguro, para at least medyo magaanan ka, ang titignan mo is, hindi ikaw, do you have a profitable last month? Yun muna ang tignan mo. Yun muna siguro yung anuhin mo. Kung wala kang, hindi ka profit, huwag mong ituro sa'yo, nagigets mo ba ako? Kasi eventually, kapag nagtitrade ka, kunwari, nag-aalgo ka na, hindi, marami ng strategies yun eh. Di ba? So, ang anuhin mo na lang, isipin mo, did this strategy, ito bang strategy na to is naging profitable last month or last week? Yun ang isipin mo, wag yung isipin mo na, ay, profitable ako. Hindi, wala kang silbi doon, hindi ikaw ang may doon. It's the strategy, yung plinano mo. This my plan became profitable last week. So, yun yung mo, di ba? So, mas magaan yun sa tenga. Mas magaan yun sa buhay. Diba? And mas madali yun i-comprehend kesa ang isipin mo is profitable na ba ako o hindi. Hindi. Ang isipin mo, did your plan yielded profits? Yun. Did your plan yielded profits last month or last week, diba? So, nagigits mo ako? So, yun yung parang doon. Did your plan yielded profits?
So, yun yung mag-focus ka doon. Yun yung i-focus mo. Paano ko gagawing profitable yung plano ko? Tapos, pag nag-evaluate ka ng results per plan. Nagets mo ako? So, mag-evaluate ka ng results per plan palagi. So, let's say na, ito gagawa ako ng plan. Ang plan na to ay, ang gagamitin ko lang ay super trend. Every 3 p.m. to 4 p.m. lang ako everyday mag-trade sa gold. Kunwari, ganun. So, let's say na yun yung plano mo. Tapos sa ang i-evaluate mo, hindi yung tao. Ang i-evaluate mo is yung plano mo. Does that plan yielded profits? Kapag hindi, i-adjust mo. Anong mali? Hindi naman pala profitable yung plano kong yon. Ano bang profitable? So, hahanapin mo ngayon sa backtest mo ngayon yon, di ba? O, ano ba yung what worked? Ano ba yung nangyari? Di ba? Yun yung, ano yung pinakamabilis? Nagets mo ako? So, mas madali yon na, i-comprehend sa utak kaysa isipin mo, shit, ano ba ang minimum para maging professional trader? Ano ba ang pro trader? Ano ba ang profitable trader? Huwag mong anuhin yun kasi wala ka talagang di mo talaga masasagot yun. Kasi for ako personally, may mga months, may mga quarter eh. May mga quarter nga na hindi profitable eh. 'Di ba? May mga quarter din naman na profitable, 'di ba? So it's never gonna be a consistent thing. So ang dapat mong anuhin is lagi mo lang iisipin, does your plan yielded profits? Boom, panes. 'Di ba? For me, kahit 30, okay pa din basta, okay yun. Profitable yun eh, 1:2, 40%. Na? Profitable yun eh, di ba? Pwede kita tulungan, sir, magpirma as long as tama ang plans. Paano pag mali? Ayun ang mga ko dyan, sir. Magtitiwala ka ba pag sinabi kong, tama yan, sir? Magtitiwala ka ba sa akin, sir, kapag sinabi ko na, sir, tama yung planong yan, pirmahan mo na. Yun ang tanong. Yun ang mahirap, yun. Tama ba yung plano? Ay, no. Boss, taon ka na ako, di ka ba pag-trade? Sana makabalik ulit ako dito, may budget na. Okay yan. Try looking into prop firms. Baka una ka. Paano po magtayo ng sariling trading firm? Need i-register kahit 10-man team lang. I think na kailangan mo ng secondary license kapag trading firm. Depende sa structure ng iyong firm. So kung ang firm mo is taking in investments, kailangan mo ng secondary license from SEC. 'Di ba? Tapos kailangan mo ng liquidity na kailangan mo maraming pera pag ganun. Kasi bawal kang mangolekta ng funds kapag ang pera mo is not that big. Di ba? So, may certain percentage yun. Alam ko parang 5% ata. Limit mo lang na i-collecta is 5% doon sa iyong i-declare na funds. Parang ganun. So, ayun. Pero kung ka lang, ano bang klaseng trading firm ang gusto mong i-register? Yun ang isa sa mga di ba? Isa sa mga kailangan mong isipin, di ba? So, di ba? Boss, kamusta yung gabay? Ito, running naman siya. Kaso walang trade for this week. Medyo matumal tayo ngayon, di ba? Nakikits mo ba ako, Ginoong Rubrek? Ako magli-lead, private group lang po. So, private equity firm ka, parang ganon. Hindi, anong mangyayari? Mangungulekta ka ba? Doesn't matter naman kung ilang kayo eh. Ang nagma-matter is either mangungulekta ba kayo ng funds o hindi. Kapag hindi, anong ibebenta nyo? 'Di ba? So, hindi po sarili lang po money. Ang tinatanong mo, if you need i-register yung nyo, kailangan nyo mag-register as freelancers. Kung gusto nyo magkaroon ng money trail, 'di ba? Para kung gusto nyo ng money trail. Pero kung hindi nyo naman kailangan ng money trail, okay lang naman di-register. Pero money trail is needed for everything di ba? Isa yan sa mga kailangan yung ma-gets. That money trail will always be needed in life. So, kapag trader ka, kailangan mong yun, di ba? Kailangan meron kang
meron kang money trail. So, kailangan mo bayad ng tax as freelancers, di ba? Yun. Kailangan mo magbayad ng... Kailangan yung... Siguro, ang gawin mo is yung gawa kayo ng one entity. One entity lang, tapos yun doon na ibabayad yung tax, di ba? Para at least may money trail kayo, di ba? So, di ba, nagigets niyo ako? Pwede yun. Pero kung kayo lang naman, hindi nyo naman kailangan ng money trail or may mga day jobs naman kayo, di ba? Pwede naman hindi nyo na siguro i-register muna. Kung hindi pa naman ganun kalaki din siguro. Pero, ang requirement talaga niyan is you register as a freelancer, di ba? As a freelancer, tapos di ba? Boss, kamusta ang gabay? Ito na nga, ito yung gabay. V2, ayan o. Wala nga lang trade. Bala ko sana, sir, turuan mga friends ko para lahat kami may income next 2 years. Ayos yan, di ba? And if you don't want to formalize it, edi turuan mo lang sila. Pero if you want to formalize it, kailangan maging kailangan meron kang background. Kailangan mo register that are you a consulting firm or whatever, ano ba? Diba? Okay lang 'yun. Tuturuan mo lang, okay lang 'yun. Diba? Pero somehow, some way, kailangan mo kasing kanino ba mapupunta yung income. Kung isa-isa lang silang income, hindi mo na kailangan intindihin 'yun, di ba? Kung isa-isa lang sila ng income, hindi mo kailangan intindihin 'yon. Kung lahat kayo may income, kanya-kanya, hindi mo kailangan intindihin 'yon. Ang kailangan mo lang intindihin yung income mo. Yun lang yung tataksan sa iyo, di ba? Yun lang yung kailangan mo declare, di ba? So hindi mo kailangan anuhin. So kung grupo naman kayo, siguro magandang gawin niyo is wag na kayo magpakialamanan. Wag na muna kayo magpakialamanan. Tapos bahala na si Batman muna sa inyo. Di ba? Para wag muna kayo magpakialamanan. Kung paano nyo i-declare yung taxes nyo sa isa't isa, sige lang, palag, di ba? Bakit po yung walang margin required sa MT5? Kailangan ng margin sa MT5. Kailangan mo ng margin to trade. Ano ka makakapag-trade nang wala kang margin? Kailangan mo ng margin to trade. Pwede na yun. Siguro huwag mo na isipin. Di ba? Ang isipin mo na lang kasi ano yung kikitain niya, di ba? Hindi kasi. By lots kasi ang MT5. By lots ang ano niya. So, ang Forex kasi is very minuscule lang kasi yung galaw niya eh. So, ang ginawa nila dyan to multiply the movements, di ba? And maganda yung is by lots. So, every 10,000 lots, every 100,000 pala na units of that currency is equivalent to 1 lot. So, yun yung parang nun. So, may conversion lang yun, di ba? Hindi siya by lot siya. So, you can look at it by, siguro pinakamadaling explanation doon is, kung may 0.01 kang lot, meron yung katumbas, kung magtataya ka ng 0.01 na lot, may katumbas yun na money value. Yun yung perang nire-raise mo, di ba? Hindi siya katulad ng mga exchanges na ilalagay mo is the margin, di ba? Hindi ganun yun. So, ayun. You can learn more sa lots kasi dito by looking at tawag dito? Ang tawag dito? Ano ba yun? Yung babypips.com. So you can go to this website para at least matuto ka mag MT5, di ba? Ayan. Yan, MT5, how lots works. Tama ba yung English ko? Anyway, ayan. Ano pong magandang trading platform sa mobile? I think MT5 pa rin ako. MT5 pa rin naman the best di ba? Di ko alam yan, sir. Di ko nakadaan dyan. Ito maganda to. Maganda rin to. Gawin mo siyang ano tawag dito? Kasi meron ditong, ito lagi lang recommended ko sa beginners Kasi kompleto to Yan, learn how to trade forex. Ayan, School of Pipsology. Di ba? So, lessons completed. Ayan, start course. So, pwede ka dyan. Libre yan, di ba? So, di ba? Mag-check nga yung baby pips. Bala ko kasi gawing secondary trade specialist sa work. Balak kang gawin
trade specialist sa work. Eh di ka dadaling ka sa ano, pagti-training ka kanyan, 'di ba? Okay ba BT Markets? Okay naman, I don't know. BT Markets. Okay naman siguro siya. Pero umalis kasi doon yung friend ko. So ano siya, yung parang country manager, tapos umalis sila dito. I don't know why. Pero ngayon naman okay pa naman pag tinatanong mo siya, so feeling ko okay naman siya. Yeah, may MetaTrader 5 pa siya, di ba? The expert alternative, yes. Yan. Okay naman siya. Hindi ko lang alam kung ano to, kung B-book ba to or ECN. Pero hindi naman masyado magmamatter sa inyo. Hindi naman masyado magmamatter sa inyo. Kung B-book o ano eh. So, ayun. Baby Pips, dyan ako nag-aral nung nagsimula ako. So far, wow! Congratulations! Legit ba? Hindi! Handa ka po ta. Nang pipiliin mo yung ano, pwede ka mamili eh, di ba? Pwede ka mamili ng ano. Kapag zero spreads kasi, ibig sabihin may commissions. Mamimili ka lang naman eh. Di ba? Mamimili ka lang kung ano. Anong gusto mo? Zero spreads o may commission? Ay, zero spreads pero may commission. Walang commission pero may spreads. Mamili ka lang naman doon. There's no other way around na lang naman yun. So, anuhin mo lang, di ba? So, yun lang naman yun. Diba? Ngayon, ang pinakamaganda is ACG. Kasi ang tibay nila. And ngayon, funded next ang matatag. ACG funded next. Ayan. Ito ACG. Ay, hindi pala to. Diba? Funded next. Ayan. Tapos, BG. Blue Guardian. Yan pa rin yung akin. Kung tatanungin nyo ako. Kung tatanungin nyo ako, yan pa rin yung okay. Yan, Blue Guardian. May Dragon. Gusto ko to kasi may Dragon eh. May Dragon kasi to eh. So, maganda kasi to pag may Dragon. Stig eh. Oh. Tsaka mura lang din yung mga challenges. Ang tip ko lang sa inyo, mag-rapid na kayo. One challenge, ano lang, para mas mabilis. Diba? Tapos mag-start kayo sa pinakababa. Rapid, tapos pinakababa. Ayan. Para one step lang. Diba? Alam mo yun? One step, ano lang. Mas mabilis. Kasi kung makakatipid kayo ng mas mura na konti dito sa, unlimited. Oh. Makakatipid nga kayo. Ano kare ito, ayan. Makakatipid kayo 67. Ganun din eh. Sa Rapid oh, mas mababa lang yung mga ano niya eh. Ganun din naman yung i-invest mo. So, alam mo yun. I-ano mo na lang. Isugal mo na lang. Yun yung sinasabi ko. Isugal mo na lang, Gay. Palag-palag na yan. Good evening, Mr. 420. Kamusta? Kamusta, Mr. 420? Kamusta kayo dyan? Uy, haba na ng usap natin ha. Biruin mong yun. Ano? Thank you ha. Ang dami kong ngayon. Dami nagtatanong ha. Thank you sa mga tanong. Thank you sa mga nyo ha. May mga na-miss ba akong tanong? Paano pag 10 lang kami? Wala naman siguro. Wala naman akong na-miss na tanong. Ano? Mas okay pag HIN. Paano magtayo ng sariling trading firm? Medyo mahirap eh. Yes, boss. Working as Ito pala. Yes, boss. Working as customer support sa isang Australian trading platform. Gagawin ka ng trader. Ayos yan. Gagawin ka na ng trader. Trading platform, tapos gagawin ka na ng trader. Bawal yun. Pwede ba yun? Bawal yun. Insider trading yun eh. Oh. Baka hindi trader. Trader talaga? Bawal yun eh. Bawal ka mag-trade if you are inside a firm, inside a trading platform, or inside a broker. Yun yung mga doon. So, bawal yun eh. Insider trading yun. Pag ganun. Diba? Lalo na sa broker. Kasi alam mo kung kailan pipitikin yung mga
pipitikin yung mga SL eh. So, sa mga bibok kasi true yun. Sa mga bibok brokers, totoo kasi yung mga ganon. So, ayun. Anyway, maraming salamat sa pagtambay. Medyo mahaba na yung ano natin. Medyo mahaba na yung naging tambay natin today. Maraming salamat sa mga nakitambay sa akin. I hope may natutunan kayo. I hope may natutunan kayo sa akin. And magkita-kita ulit tayo bukas, ha? Bukas naman tayo magkita-kita. I hope na mag-ingat kayo pa uwi. And I hope may mga nasagot ko yung mga tanong nyo. Maraming salamat.